Taong 2008 nang matagpo ang wala ng buhay ang 20 taong gulang na si Preya Alcantara sa loob ng isang condominium unit sa Cebu City. Isa siyang kolehiyala na nag-aaral sa isang kilalang universidad sa lungsod. Ayon sa unang ulat ng mga awtoridad, tila overdose o pagpapakamatay ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok sa unit at maayos din ang karamihan sa mga gamit sa loob. Ngunit habang sinusuri ang lugar, napansin ng mga investigador ang mga mamahaling damit, alahas at iba pang bagay na hindi karaniwang pag-aari ng isang estudyanteng kapos sa pera. Kaya, nang sinimulan ang investigasyon, unti-unting nabunyag ang isang karumihan ng pamumuhay ni Preya na lihim na mag-uugnay sa kanya sa isang misteryosong lalaking nagpakilalang Marco Antonio. Kaya yon ang ating pag-uusapan o kasong ito ngayon, mga kaibigan. Ganito kasi ang nangyari. Si Preya Alcantara ay ipinanganak at lumaki sa isang simpleng pamilya sa Bohol. Ang kanyang ama ay isang guro sa pampublikong paaralan habang ang kanyang ina naman ay nagtatrabaho bilang isang empleyado sa munisipyo. Bata pa lamang ay kilala na si Preya sa pagiging matalino at masipag sa pag-aaral. Dahil sa kanyang sipag, nakapasa siya sa isang kilalang universidad sa Cebu at naging unang miyembro ng kanilang pamilya na nakapag-aral sa lungsod. Malaki ang naging pag-asa ng kanyang mga magulang na mababago nito ang kanilang buhay balang araw. Para kay Preya, ang pagtatapos sa kolehiyo ay hindi lamang personal na pangarap, kundi isang responsibilidad na kailangan niyang tuparin para sa kanyang pamilya. Pagsapit ng taong 2008, abala si Preya Alcantara sa kanyang pag-aaral sa Universidad sa Cebu. Kumuha siya ng kursong may kaugnayan sa computer studies at kabilang siya sa mga estudyanteng madalas mapuri ng kanyang mga propesor dahil sa sipag at mataas na marka. Bukod sa pagpasok sa klase, gumugugol siya ng maraming oras sa silid-aklatan upang makasabay sa mga proyekto at pagsusulit. Nakabuo rin siya ng ilang malalapit na kaibigan na naging karamay niya sa buhay estudyante. Sa kabila ng pagod at hirap, nananatili siyang determinado dahil naniniwala siyang ang edukasyon ang magiging susi upang makaahon ang kanilang pamilya sa kahirapan at magkaroon siya ng mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng kanyang magandang pagganap sa pag-aaral, unti-unting naging mabigat para kay Preya ang gastusin sa Cebu. Dahil bilang isang babae, ay marami rin itong pangangailangan. Kailangan niyang bayaran ang upa sa kanyang inuupahang silid, pagkain, pamasahe, mga proyekto, at iba pang pangangailangan sa paaralan. Madalas ay kulang ang perang ipinapadala ng kanyang mga magulang dahil may iba pa silang gastusin sa bahay. Nahihiya rin siyang humingi ng dagdag na tulong dahil alam niyang hirap din ang kanyang pamilya. Upang makatipid, may mga pagkakataong isang beses lamang siyang kumakain sa maghapon o kaya ay inuuna muna ang mga gastusin sa paaralan bago ang sarili niyang pangangailangan. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo niyang naramdaman ang bigat ng problema sa pera. Sa mga panahon naman na nahihirapan si Preya, kasama niya sa halos lahat ng pagsubok ang kanyang nobyong, si Mark Larpina. Isa rin itong estudyante sa Cebu at nagmula sa isang simpleng pamilya. Magkakilala na sila bago pa man pumasok sa kolehiyo at matagal nang nangangarap na makapagtapos upang magkaroon ng magandang trabaho balang araw. Mahal na mahal ni Mark si Preya at ginagawa niya ang lahat upang masuportahan ito kahit limitado rin ang kanyang kakayahan. Madalas niya itong samahan sa pag-aaral at pagbibigay ng lakas ng loob tuwing pinanghihinaan ng pag-asa. Ngunit tulad ni Preya, kapos din siya sa pera kaya hindi niya maibigay ang marami sa mga pangangailangang pinansyal ng kanyang nobya. Dahil parehas pa naman sila ng sitwasyon noong mga araw na iyon. Naiintindihan naman iyon ni Preya. Kaya minsan ay nakakaisip na lamang ng paraan si Preya dahil alam niyang nobyo pa lamang niya si Mark. Kaya wala rin itong obligasyon na tustusan ng kanyang pag-aaral dahil humihingi rin lamang ito sa mga magulang niya. Hanggang sa isang hapon,
Matapos ang kanyang klase, nagtungo si Freya sa isang internet shop malapit sa universidad upang tapusin ang isang mahalagang proyekto. Ngunit dahil kapos siya sa pera, nahirapan siyang bayaran ang oras na kailangan niya upang matapos ang kanyang gawain. Habang nag-aalala, napansin siya ng isang maayos manamit na lalaki na tila nasa kalagitnaan ng 40 taong gulang. Lumapit ito at nagpakilalang si Marco Antonio, isang negosyanteng madalas magpunta sa Cebu para sa kanyang mga transaksyon. Nag-alok itong bayaran ang natitirang oras ni Freya sa computer shop bilang simpleng tulong lamang. Nagpasalamat si Freya at inakalang isa lamang itong mabait na estranghero. Hindi niya alam na iyon na pala ang simula ng isang mapanganib na ugnayan. Kinuha ni Marco Antonio ang cellphone number ni Freya kasi daw baka sakaling magkaroon ng bakante sa kumpanya niya at makuha niya si Freya. Kung gusto nitong magtrabaho o mag-part-time job sa mga araw na wala itong pasok, alam ko mahirap ang maging estudyante kasi isipin mo, nag-aaral ka at nagbabayad ng tuition, pero wala ka namang hanap buhay para tustusan yon. Ganyan din ako dati kaya naintindihan kita, wika ni Mr. Marco Antonio. At sa matatamis na salita nito na para bang naintindihan niya ang buhay na mayroon ang dalaga, ay agad namang ibinigay ni Freya ang kanyang cellphone number. Matapos ang kanilang unang pagkikita, hindi agad nawala si Marco Antonio sa buhay ni Freya. Makalipas lamang ang ilang araw, nag-text ito ng mensahe upang kumustahin ang kanyang proyekto at ang pag-aaral, na para bang concerned na isang ama si Mr. Marco. Nagulat si Freya dahil naalala pa siya ng lalaki. Sa mga sumunod na linggo, paminsan-minsan siyang niyayaya ni Marco na magkape o kumain sa mga disenteng restaurant sa Cebu. Sa bawat pagkikita, pinakikinggan nito ang kanyang mga problema tungkol sa pag-aaral at kakulangan sa pera. Nang malaman ni Marco ang hirap na pinagdaraanan niya, kusa itong nagbigay ng pera para sa mga libro at gastusin sa paaralan. Ipinaliwanag nitong isa lamang itong tulong para sa isang estudyanteng may magandang kinabukasan. Dahil pinagdaanan din daw ni Marco kuno ang mga pinagdadaanan ni Freya, pero ang hindi nalalaman ni Freya ay parte ito ng manipulasyon sa emosyon ng tao o isang technique sa psychology para makuha ang simpatya at tiwala ng isang babae o ng isang tao. At dahil sa kabaitan at suportang ipinapakita nito, lalo namang tumaas ang tiwala ni Freya sa lalaking nagpakilalang si Marco Antonio. Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas madalas ang pagkikita ni Freya at Marco Antonio. Palagi siyang dinadala ng lalaki sa mga mamahaling kainan, coffee shops, at mga lugar na noon ay nakikita lamang niya sa mga magasin at telebisyon. Madalas ding ikuwento ni Marco ang kanyang tagumpay sa negosyo at ang mga taong nakilala niya sa iba't ibang panig ng bansa. Sa bawat usapan, ipinaparamdam nito kay Freya na naiintindihan nito ang kanyang mga pangarap at mga pagsubok bilang isang estudyanteng malayo sa pamilya. Unti-unti ring nagsimulang humingi ng payo si Freya tungkol sa kanyang pag-aaral at kinabukasan. Sa kanyang isip, nakatagpo siya ng isang taong handang tumulong nang walang hinihinging kapalit. Hindi niya namalayang unti-unti nang nabubuo ang pagtitiwalang matagal nang pinaplano ni Marco Antonio mula noong unang araw na magkita sila. Pagsapit ng mga sumunod na buwan, kapansin-pansin ang pagbabago sa buhay ni Freya. Mula sa isang estudyanteng nagtitipid sa bawat sentimo, nagsimula siyang magkaroon ng mga bagay na dati ay hindi niya kayang bilhin. Binigyan siya ni Marco Antonio ng bagong cellphone, mga mamahaling damit, at sapat na pera para hindi na niya alalahanin ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Kapag may proyekto o bayarin sa paaralan, agad itong natutugunan. Unti-unti ring nakatikim si Freya ng buhay na malayo sa kanyang nakasanayan. Habang lumalaki ang mga tulong na kanyang natatanggap, lalo naman niyang nararamdaman ang pasasalamat at pagkakautang ng loob kay Marco. At iyon ang bitag na ginawa ni Marco sa isipan at sa mga kilos ni Freya. Hanggang sa isang araw, "Mark, busy ako. Pasensya ka na, babe."
Busy lang ako sa mga bagay-bagay sa buhay ko. Text ni Preya sa boyfriend nito. Dahil kasabay ng paglapit ni Preya kay Marco Antonio ay ang unti-unti niyang paglayo kay Mark Larpina. Dati ay halos araw-araw silang nagkikita at magkausap. Ngunit nagsimulang mabawasan ang oras na inilalaan niya sa kanyang nobyo. Madalas na niyang dahilan ang mga proyekto, pag-aaral o mga pagkakataong may mahahalagang taong kailangang makausap para sa kanyang kinabukasan. Napansin ni Mark na nagbago rin ang ugali ni Preya. Kapag tinatanong niya tungkol kay Marco, mabilis itong naiinis o kaya ay iniiwas ang usapan. Walang kamalay-malay si Mark ay naaagawan na ng isang mas matandang lalaki ang kanyang nobya. Tapos ay nag-iba na rin ang pananamit ni Preya noon. Kung dati ay parang pormahang Maria Clara, siya noong bagong salta sila sa universidad, ngayon ay nagsusuot na ng maiikling kasuotan si Preya. Pinapalitaw na ang pisngi ng dibdib niya at nakapekpek short na rin madalas. Minsan ay kita ang puso at dibdib hanggang sa puntong halos kita na ang kaluluwa niya. Parang binabago na ng modernong panahon noon si Preya. At sa tuwing papansinin o sisitahin yon ni Mark, "Ano ba? Hindi mo pa naman ako asawa ah. Isusuot ko kung ano ang gusto ko." Wika niya ng pagalit sa kanyang nobyo na parang may ipinagmamalaki na sa buhay. "Hindi naman sa pinapakialaman kita, babe. Ang kaso lang, kung gusto mong respetuhin ka ng mga lalaki o ng ibang tao, ay dapat manamit ka ng karespe-respeto." Rason naman ni Mark, ano ba ang pakialam nila? Sila ba ang nagbibigay ng pangkain ko? Sila ba ang nagbibigay ng pambili ko ng damit para manamit ako na naaayon sa standard nila? No way. Sabi ni Preya na masyado ng pilosopo. Napapakamot na lamang ng ulo noon si Mark kasi hindi naman ganoon dati si Preya. Pero kahit ganoon ay pilit pa rin siyang iniintindi ng boyfriend niya. Hanggang sa isang araw ay inalok na siya nitong si Marco Antonio na tumira sa isang condo unit na sakto rin lang ang layo sa universidad na pinapasukan niya. Matapos lumipat si Preya sa kondominium, ay may mga binili pang gamit si Marco para sa kanya. Parang buhay mayaman na noon si Preya. Hindi na iyong dating mahinhing si Preya, kundi naging parang practical na siya sa buhay. Dahil kung hindi ninyo na itatanong, ay kinakabayo noon ni Marco si Preya. Ibig sabihin ay nagbebembangan na nga sila sa kama. Magandang buhay kapalit ng fresh tilapia ni Preya. At ang masaklap ay ayos na lang kay Preya iyon kasi nga at least hindi na siya nahihirapan. Bumubuka ka lang siya kapag dumarating si Marco sa kondo niya. Nasarapan na siya, may pera pa siya. Parang ganoon na ang prinsipyo niya. Pero ang mas masaklap sa sitwasyon ay boyfriend pa rin niya si Mark noon at hindi alam ni Mark na kinakain na si Preya ng sugar daddy niya na nagpakilalang Marco. Pero habang mas lumalalim na ang relasyon ni Marco at Preya dahil may nangyayari na nga sa kanila, ay nagsimula ng magbago ang ugali ni Marco Antonio. Madalas na nitong itanong kung sino ang kanyang mga kasama, saan siya pupunta, at anong oras siya uuwi. Kapag hindi siya agad nakakasagot sa tawag o mensahe, nagpapakita ito ng pagkainis at pagkadismaya. Unti-unti rin nitong pinayuhan si Preya na bawasan ang pakikisalamuha sa mga taong wala namang maitutulong sa kanyang kinabukasan. Panay naman ang pagsunod ni Preya noon na para nangang tuta ni Marco. Dahil kung hindi ninyo na itatanong, mga kaibigan, makinig kayo dahil aral ito para sa mga hindi nakakalam. May tawag sa klase ng tao na kagaya ng nagpakilalang Marco Antonio. Sa psychology, maaaring pasok ito sa tinatawag na groomer. Ito ang pinakaakmang termino. Unti-unti niyang kinukuha ang tiwala ng biktima. Nagbibigay ng regalo, tulong at atensyon. Kalaunan ay ginagamit iyon para makontrol ang biktima at makuha niya ang tunay na pagnanasa niya rito. At ganoon na nga ang nangyari kay Preya dahil naging parausan na siya na hindi niya namamalayan. Sa isa pa, pwede ring tawagin si Marco na predator. Mas malawak na termino. Sinasadya niyang pumili ng mga vulnerable na tao. Halimbawa si Preya, bata pa at estudyante pa lamang. Pinag-aralan niya ang kahinaan ng biktima bago siya umatake. Ganoon ang klase ng tao itong
Nagpakilalang si Marco na wala namang kaide-ideya si Freya. Sa mga sumunod na buwan ay naging mas mapagmatyag si Marco kay Freya. Madalas nitong alam kung nasaan siya kahit hindi naman niya sinasabi. Alam nito kung sino ang kanyang mga kasama at kung gaano katagal siya sa bawat lugar. Ipinaliwanag ni Marco na ginagawa lamang niya iyon para sa kanyang kaligtasan dahil mag-isa siyang nakatira sa lungsod. Dahil nagtitiwala pa si Freya, hindi niya gaanong pinansin ang mga kakaibang pangyayaring iyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang magtaka kung paano nalalaman ng lalaki ang mga bagay na hindi naman niya ibinabahagi kahit kanino. At napansin ni Freya ang ilang bagay na hindi tugma sa mga kwento ni Marco. May mga pagkakataong iba ang sinasabi nito tungkol sa negosyo at pinagmulan ng kanyang yaman. Minsan ay nakakarinig siya ng mga tawag na agad pinuputol kapag siya ang lumalapit. Nagsimula rin siyang magtaka kung bakit tila ayaw nitong makilala ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hanggang sa isang araw, ayon na ito sa kwento ni Freya sa nobyo niyang si Mark Larpina, naiwan daw ni Marco Antonio ang kanyang laptop sa kondominium ni Freya. Habang hinihintay niyang balikan ito, may lumabas na mensahe mula sa isang babae na humihingi ng perang ipinangako umano sa kanya. Dahil sa pagdududa, sinuri ni Freya ang laman ng laptop. Doon niya natuklasan ang mga folder na naglalaman ng mga litrato, record ng padala ng pera, at mga detalye tungkol sa iba pang mga dalagang babae na halos kaedad din lang niya. Ibig sabihin, hindi lang si Freya ang hawak ng lalaking ito. Marami silang hawak niya. At ito ang pattern ng demonyong lalaking ito. Sa mga dokumentong nakita ni Freya, natuklasan niyang may ilang babae na halos kapareho ng kanyang sitwasyon. Karamihan sa mga ito ay mga estudyante o kabataang nangangailangan ng pera. Pare-pareho rin ang naging paraan ng diskarte ni Marco. Una ay tulong pinansyal, pagkatapos ay mga regalo, tirahan, at kalaunan ay pagkontrol at pag-angkin ng pagkababae ng mga ito. May mga record din ng mga babaeng bigla na lamang nawala sa kanyang mga dokumento at hindi na muling nabanggit. Habang binabasa niya ang mga detalye, napagtanto niyang matagal nang ginagawa ni Marco ang modus na ito, ang ganitong uri ng panlilinlang sa mga babae. Mas lalo pang nabigla si Freya nang matuklasan niyang may mga lihim na video at larawan na hubad ang mga babae. Minsan ay video pa mismo ng pakikipagtalik ni Marco sa ibang babae, iyong tipong parang skandal. At talagang matindi itong si Marco. Kasi nga, mga nasa edad 19 hanggang 20, 3 anyos na babae ang kinakabayo niya. Nakita rin niya ang mga mensahe kung saan ginagamit ni Marco ang mga material na iyon upang takutin ang ilan sa kanyang mga naging biktima. Ibig sabihin ay parang blackmail. Halimbawa ay, sige, ipapakita ko sa mga kakilala mo itong mga video natin ng pagtatalik. Tingnan ko lang kung may mukha ka pang ihaharap sa publiko. Iyon ang ilan sa mga nasa sent email ni Marco. May mga pagbabanta na ipapadala ang mga larawan sa pamilya, paaralan, o mga taong malapit sa kanila kapag sumubok silang umalis o magsumbong. Doon lubos na naunawaan ni Freya kung bakit maraming babae ang nanatiling tahimik sa kabila ng kanilang pinagdaanan kay Marco Antonio. Matapos makita ang lahat ng ebidensya, ilang araw na hindi mapakali si Freya. Nais niyang umuwi sa kanilang probinsya at kalimutan na lang ang lahat at balak pa daw nitong pakiusapan at balikan ng lubos si Mark Larpina. Pero dito nagkamali si Freya. Dahil ayon sa reenactment ng mga investigador, nagkita sina Freya at Carmelo sa kondominium ilang araw matapos ang kanyang natuklasan. Diretsahan niyang sinabi na alam na niya ang tungkol sa mga dokumento, mga babae, at mga lihim na video. At sinabi rin ni Freya na ang tunay pala na pangalan ni Marco Antonio ay Carmelo Dayot. Ibig sabihin, sa una pa lang ay kasinungalingan na ang pangalang ipinakilala ng lalaking ito. Sa umpisa ay itinanggi ni Carmelo ang lahat at sinabing hindi niya naiintindihan ang kanyang nakita. Ngunit nang banggitin ni Freya ang ilan sa mga detalyeng nasa laptop, nagbago ang kanyang reaksyon. Naging malamig ang kanyang pananalita at sinubukan niyang takutin si Freya upang manahimik. Gayunman,
matatag ang kanyang pasya na ilantad ang katotohanan. Pero hindi makakapayag si Carmelo na nakilala nating Marco kanina. Sa kanilang pagtatalo, lalo pang naging agresibo si Carmelo. Natakot siyang mabunyag ang lahat ng kanyang lihim at masira ang buhay na matagal niyang ginawa at ang kanyang pagpapanggap. Nang tumanggi si Freya na umurong sa kanyang planong magsumbong, nauwi sa pisikal na komprontasyon ang kanilang pag-uusap. Nag-away sila. Lubhang nasaktan si Freya dahil pinagbuhatan na siya ng kamay ni Carmelo noon. Pero hindi iyon ang ikinamatay ni Freya. Mas demonyo pa sa demonyo ang ginawa ni Carmelo. In-overdose niya sa droga si Freya hanggang sa namatay na ito. Matapos ang insidente, sinubukan ni Carmelo na burahin ang mga ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa pagkamatay ni Freya. Nilinis niya ang ilang bahagi ng kondominium at inayos ang eksena upang magbukang kusang nagpakamatay o namatay si Freya dahil sa droga. Inalis din niya ang ilang bagay na maaaring magbigay ng hinala sa mga awtoridad. Sa kanyang isip, tulad ng mga naunang pagkakataon, makakalusot siyang muli sa pananagutan niya sa batas. Ngunit may mga ebidensyang hindi niya nakita at hindi niya naalis. Kaya nang matagpuan ang bangkay ni Freya, nagsimula agad ang investigasyon ng mga awtoridad. Habang sinusuri ang lugar, napansin nila ang ilang detalye na hindi tugma sa unang ulat ng kaso. Natagpuan din ang mga impormasyon at dokumentong naitago ni Freya bago ang kanyang kamatayan. Unti-unting nabuo ang larawan ng kanyang relasyon sa nagpakilalang Marco Antonio, na ang tunay na pangalan nga ay Carmelo Dayot. At ang pangalang ito, ayon sa mga pulis, ay sangkot pala sa pagbebenta ng ilegal na droga. Ibig sabihin, ang sinasabi nitong negosyo kay Freya ay ilegal. Wala itong matinong hanap buhay. Habang sinusundan ng mga investigador ang mga record ng video at litrato, may nakita rin silang video ng pagtatalik ni Freya at Carmelo na parang kuha naman sa hidden camera. Nakaibabaw pa mismo si Freya sa ibabaw ni Marco habang nakahubad silang dalawa. At noong lumabas ang resulta ng autopsy sa katawan ni Freya, natuklasan ng mediko legal ang marka ng karayom sa braso ni Freya at ang presensya ng mga gamot na hindi naman niya karaniwang ginagamit. Napansin din ng mga investigador na may mga bahagi ng kondominium na nilinis kamakailan lang. Dahil sa bigat ng mga ebidensya na nagtuturo kay Carmelo Dayot, aka Marco Antonio, agad siyang nadampot sa isa ring hotel kasama ang isang babae na biktima rin niya ulit. Kinasuhan siya ng murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code. Matapos ang paglilitis, napatunayang nagkasala si Carmelo at hinatulan ng reklusyon perpetua o habambuhay na pagkabilanggo ng walang parol. Samantalang umuwi nga si Freya sa Bohol, pero iyak ng pagdadalamhati na lamang ang isinalubong ng kanyang mga magulang dahil malamig na bangkay na si Freyang umuwi kasama si Mark Larpina na noon ay picture na lamang ni Freya ang hawak niya.